Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Meron po tayong pinaka-latest weather update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. At meron din tayong update sa binabantayan natin ngayon na low pressure area. Alamin po natin lahat yan ng sabay-sabay mga kababayan dito po sa ulat panahon ko ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan mga kababayan ay patuloy nating minumonitor ang development at track ng low pressure area na ito. At huli nga itong namataan ng Pag-asa sa layong 725 kilometers ng silangan ng General Santos City at sa mga oras na ito ay nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone at patuloy na nakakaapekto at nagdadala ng maulang panahon ngayon dyan sa malaking bahagi ng Mindanao at Palawan. At dahil nga sa mga pagulan na dala nitong LPA ay apektado po ngayon ang maraming lugar sa Davao Region at sa Caraga. Kaya sa mga kababayan natin dyan ay asahan po ang mga nabanggit nating mga lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Dahil dito ay pinag-iingat po natin ang lahat ng ating mga kababayan dyan sa posibilidad at banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng mga malalakas na pag-ulan. Samantala dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao at Palawan ay asahan na magiging maulap hanggang sa makapal na kaulapan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ang mga pag-ulan naman na ito ay dulot naman ng umiiral na Intertropical Convergence Zone. Dahil dito hindi inaalis ang tsansa ng mga flash floods at landslides lalo na kung magdudulot ito ng severe thunderstorms. At easterlies naman ang magdadala ng maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorms ang inaasahan dito po yan sa buong Metro Manila at sa natitira pang bahagi ng ating bansa. Posible din ang mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung may mga malalakas na pag-ulan. At para naman sa latest update ng binabantayan nating low pressure area ay sa kasalukuyan kumikilos ito patimog silangan ng Mindanao. At ayon nga po sa potential cyclone threat ay mataas ang posibilidad nito na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw at posible nitong maapektuhan yung mga kababayan natin dyan sa may Mindanao. Kaya sana po ay paghandaan natin ito at yung mga dapat po nating gawing preparasyon tuwing may papasok na bagyo. At pagdating naman sa ipinapakita ng ating weather forecast ay mataas ang tsansa na lalakas pa ito habang kumikilos ito at posible na tumama o maglandfall dyan po sa bahagi ng Eastern Visayas o di kaya sa may Bicol region at dadaan ito hanggang sa may Calabarzon. Bagamat malayo pa itong potensyal na bagyo ay posible pa itong magbago ng kilos sa mga susunod na araw. Bukod dito mga kababayan ay may nakikita din tayong bagong sama ng panahon o posibleng bagong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay malayo pa ito at ito po yung ating aantabayanan yung magiging development nito. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan ay manatili po tayo nakaantabay sa mga susunod pa nating update. Yan po muna ang ating pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon at sa binabantayan nating potensyal na bagyo. At patuloy po tayo na mag-ingat sa lahat ng oras. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.